Good morning, world. Welcome again to our online preaching. Wherever you are, join with me again in studying the Word of God. So, a privilege that we study the book of Matthew. Now we are in Matthew chapter 22, verse 1 to 14, about the topic of God's great invitation to everyone. So, I would like to read it in Matthew 22, 1 to 14, and it says here, Jesus also told them other parables. He said, "The kingdom of God can be illustrated by the story of a king who prepared a great wedding feast for his son. When the banquet was ready, he sent his servants to notify those who were invited, but they all refused to come. So he sent other servants to tell them, 'The feast has been prepared. The bulls and the fattened calves have been killed, and everything is ready. Come to the banquet.' But the guests he had invited ignored them and went their own way, one of his farm, another to his business. Others seized his messengers and insulted them and killed them. The king was furious. He sent out his army to destroy the murderers and burn their town. And he said to his servants, 'The wedding feast is ready, and the guests I invited are not worthy of the honor. Now go out to the street corners and invite everyone you see.' So the servants brought in everyone they could find, good, bad, alike, and the banquet hall was filled with guests. But when the king came to meet the guests, he noticed a man who was not wearing the proper clothes for a wedding. 'Friend,' he asked, 'how is it that you are here without wedding clothes?' But the man had no reply. Then the king said to his aide, 'Bind his hands and feet and throw him into the outer darkness, where there will be weeping and gnashing of teeth. For many are called, but few are chosen.'" Blessed be to God for the reading of His Word. No? Pinagpana po ng Panginoon ng kanyang mga salita. Ito pong ating topic ay napakahalaga po nito about God, o the great invitation of God to everyone. Kaya po mga kapatid, kung mayroon mang pinakamahalaga na imbitasyon na dapat nating puntahan ay ang imbitasyon ng ating Panginoong Kristo. Okay, ang imbitasyon ng ating Amang nasa langit. Kaya ang nais po ng Panginoon kung bakit siya nag-iimbita, sapagkat nais ng Lord na lahat ng tao po ay maligtas. Okay? Kaya po dito sa tiyatawag na parables, kwentong ito ng Panginoon, ay nahalintulad niya po ng ang kwentong ito na kung saan ay may anak pong ikakasal. Okay? So, siyempre, excited ang magulang dahil ang anak ay ikakasal na. So, nais ng kanyang anak na ng ama at anak na kung saan lahat ng mga tao, maaring kapitbahay, ay makadalo dito sa tiyatawag na imbitasyong ito. Okay? Kaya po, ito yung kanyang ginawa. Now, nais ko pong dalhin 3 bagay na makita natin dito, no, sa tinatawag na imbitasyon ng Panginoon, ngunit marami po sa kanila ay tumanggi sa imbitasyon ito. Kaya marahil, nakaranas ka rin na ikaw ay imbitahin, di ba? Isang karangalan na sa dami-dami ng mga tao dyan ay isa ka sa mga naimbitahan. Kaya mga kapatid, mas lalong napakahalaga na tayo po ay makadalo sa imbitasyon ng Panginoon. Una, makita natin dito, the invitation. Okay, sa Matthew 22 verse 1 to 10, na kung saan ay, ang sabi ng Word of God, ang isang hari ay nag-arrange siya sa tinatawag sa kasalan ng kanyang anak. Sa biblical po na kalagayan mga kapatid, sa kultura ng mga Hudyo, okay, 3 bisis yan. Una, bago ikasal ay magkasundo muna ang tinatawag na groom and bride. Okay? Pagkatapos ng magkasundo sila ay after a year,
marahil o kung nakapaghanda na, ay ipapadala na itong tinatawag na ay magpapadala sa ng invitation na ito may ikakasal na. Okay? Pagkatapos noon mga kapatid, ay maghanda na po sila sa tinatawag na kasalan. Now, ang tinatawag na king po dito ay walang iba kundi ang ating God the Father. At ang tinatawag na anak ay walang iba po ang ating Panginoon Kristo. Kaya sabi ng Word of God, itong hari ay inutusan niya yung kanyang mga alagad. Itong mga alagad o servants niya ay maaaring tumutukoy ito sa mga propeta. Okay? Nag-iimbita sa mga tao na lumapit sa Panginoon upang sila maligtas. Okay? At tumutukoy rin ito sa mga disciples o sino man. Okay? Na nag-iimbita sa mga tao na sila po ay dapat na kumilala sa Panginoon bilang tagapagligtas ng kanilang mga buhay. Kaya nga po, una, okay, ang gagawin po ng tinatawag na yung hari, inutusan niyang kanyang mga lagad, okay, binigyan siya ng invitation para kagaya sa atin, no? Kailan naman nakadalo ng mga kasalan, binigyan kami ng mga invitation through text, through the messengers, ang iba ay through card, no? Noong unang panahon ay pupuntahan mo yung mga tao, imbitahin. Pero ngayon po ay high-tech na ngayon, no? Kahit hindi na kayo makita, ay through text ay maimbitahan ka. Pagkatapos, ang pangalawang imbitasyon, ito na yung handa na ang kasalan. O punta na kayo kasi nakahanda na po. Sabi ng Word of God ay matinding kasalan ito sapagkat ang hari ay, sabi nito, nagpakatay siya ng mga, sabi na, ng mga cattle. Sabi niya na, bulls. Kumbaga talagang matindi. Kung sa atin ito, pag may kasalan sa Pilipinas ay, pag nagpakatay ka ng baka ay granding kasalan yan. Siyempre, diadayo ng lahat yan kahit hindi naimbitahan, pupunta dyan. Pero dito po mga kapatid, lalo dito sa Canada, ay pag hindi ka naimbitahan, hindi ka pupunta. No? Ganun po. No? Kasi dito mga tao, pag pupunta ka, bibilangin nila kung ilan ang kasama mo. Okay, ikaw ba'y makakadalo o hindi? Para yung lugar na hindi ka makadalo ay maibigay sa ibang imbitasyon. Kaya po pagdating ng tinatawag na kasalan, yun na po. Okay, i-remind ka uli na punta po kayo sa aking kasal. Kaya ito po ang nangyari mga kapatid. Now, anong nais kong ipaabot dito mga kapatid? Mula noon hanggang ngayon, ang Diyos po ay nag-iimbita para sa kasalan. Ibig sabihin, na tinatawag na kasalan ay ang ating Panginoon Kristo sa kanyang pagdating. Kaya mula noon hanggang ngayon, tuloy-tuloy po ang imbitasyon ng Panginoon. Ngunit sabi sa Word of God, dito sa tinatawag na verse 3-7 ng Matthew 22, sabi ng Word of God, so he sent out other servants to tell them, the feast has been prepared. The bulls and fattened calf had been killed and everything is ready. Come to the banquet. But the guests he had invited ignored them and went their own way. One of his farm, another to his business, other seized his messengers, and insulted them and killed them. Sipin mo yon? Lahat po sila ay may mga kanya-kanyang tinatawag na dahilan. Anong dahilan nila? No? Marahil sabi nga doon, iba ay pumunta pa sa farm. Marahil kanya yung farm na yon, pero siyempre siya naman ay pwede naman yan na ipagpaliban yun dahil matagal ng imbitasyong ito pagkatapos ay oras na nga kasalan na hindi sila pumunta. No? Ano pa mga dahilan kung bakit sila busy? Maaring. O bakit hindi sila pumunta? Maaring sila ay busy. Okay? Maaring isasantabi na lang nila yung invitation, sabi na, saka na lang. Okay? Maaring sila ay may commitment sa ibang mga bagay na mas higit na mahalaga. Okay? Maaring hindi nila gaanong pinapahalagahan yung sinasabi ng hari. O maaring hindi sila nagtitiwala doon sa anak ng hari, mga kapatid. Kaya sabi ng Word of God, they refused the invitation. Sipin mo yun mga kapatid. Hari na nag-imbita, ayaw pa nila mga kapatid. Kung sa ating panahon ngayon, ng ating panahon ng ating Panginoon Kristo, noong unang panahon sa Old Testament, itong parables ito, una po ay ipinapakita sa bansang Israel na sila inimbitahan ng mga prophets. Okay? Inimbitahan sila ng mga prophets at nung sa bagong tipan po ay ang ating Panginoon Kristo mismo nag-imbita sa kanila sa pamamagitan po ni John the Baptist. Na kung saan ang Panginoon po ay matyaga, nag-iimbita, ang Diyos ay nagpapakita ng tiyatao na kahabagan sa kanila bagaman ang mga tao ay still na nireject yung invitation ng Panginoon. Okay? The servant who carried the invitation with
other na kung saan nag-imbita sa kanila, nireject pa rin na kahit ang Panginoon Kristo na, anong ginawa sa ating Panginoon Kristo, nag-imbita, sabi ng Word of God, pinatay nila pa. Diba? Bagamat namatay ang Panginoon, muling nabuhay, tuloy pa rin yung tinatawag na invitation ng Panginoon sa pamamagitan ng tinatawag ng mga apostles, mga kapatid. Okay? Sipin mo yun ang Panginoon, ganong kadakila at mahal ng Panginoon ang bawat isa. Gumamit pa rin sila ng mga tagapaglingkod upang patuloy na imbitahin ng mga tao na maglingkod sa Kanya. Pero ang mga tao, mga kapatid, they were too busy. Okay? Busy sa tinatawag na sa farm. Kasi noong unang panahon, mga trabaho ng tao, di ba? Farming, agricultural land kasi yung Israel. Ang iba naman, siyempre, busy sa business. Marahil ang iba ay nakatira sa mga city. Kumbaga doon, siyempre, sa city ka, mostly ang mga trabaho doon ay mga negosyo, mga kapatid. Okay? Lahat sila, nireject nila yung imbitasyon ng Panginoon. Sa halip, mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, dahil na-reject ang invitation, sabi ng Panginoon, the king was furious and he sent out his army to destroy the murderers and burn their town. Alam niyo ba yung sabing ito? Ito po raw ay nangyari noong 70 AD. Okay, after Christ, pagkatawag na AD. No? Na kung saan, nung panahon po ng tinatawag na Roman Empire ay pinasunog po ni Titus itong tinatawag na Jerusalem. Okay, nasunog po yan. Pinasunog. At ang pinabintangan po, mga kapatid, ay itong mga Kristiyano. Okay, kaya matindi mga persecution nung panahong yon, mga kapatid. Now, ang sabi ng Word of God, dahil itong mga taong ito ay naimbitahan at ayaw nila, ang sabi ng Panginoon ay, sa verse 7, the king was furious and sent out his army to destroy the murderers and their town, and he said to his servants, the wedding feast is ready, and the guests I invited aren't worthy of the honor. Now go out to the street corners and invite everyone you see. So the servants brought in everyone they could find, good, bad, alike, and the banquet hall was filled with guests. Sipin mo yun. Dahil kulang yung mga naimbitahan ng mga tao. Sabi niya, imbitahin lahat ng klase ng mga tao. Even yung sabi nga, yung corners, street corners, lahat ng klase, mga homeless mo dyan, mga mabuti, masama, religious o irreligious na mga tao, moral o immoral na mga tao, kumbaga wala nang pinili ang Panginoon. Pinapaimbita niya lahat para lamang mapuno itong kanyang tinatawag na banquet hall, mga kapatid. Isipin mo nga naman, siyempre, sa dami ng inihanda dahil ini-expect ng hari na lahat ng mga taong naimbitahan ay pupunta, pero lahat, mostly, ay may mga kanya-kanyang dahilan. Hindi mo ba ganun sa ating panahon ngayon? Pagdating sa gawain ng Panginoon, maraming mga taong dahilan. Hindi makakarating dahil siyempre busy sa iba't ibang mga dahilan. Pero mga kapatid, kung mayroon man tayong dapat daluhan na imbitasyon ay ang imbitasyon ng ating Panginoon. At minsan lamang itong mangyari sa ating mga buhay. We don't know what will happen for us for tomorrow. Kaya sabi nga ng Word of God sa James chapter 4 verse 13 na hindi mo pwedeng pagmalaking araw mo ng bukas na ito, pupunta ako sa lugar, magninegosyo ako ikikita, yayaman ako, di ba? Hindi natin alam. Marami akong plano, maaring ngayong araw na ito, okay? Pupunta ka sa trabaho, you don't know kung ano mangyari sa iyo sa sunod ng mga oras, mga kapatid. O maaaring ikaw bago matulog, marami kang plano din sa buhay. You don't know kung ikaw ay magising o hindi, mga kapatid. Kaya napakahalaga na bigyan nating pansin itong tinatawag na imbitasyon ng Panginoon sa ating mga buhay. Sapagkat hindi natin hawak ang ating mga buhay. Araw-araw, maraming namatay. Di ba? Ang tanong ay, hanggang kailan tayo? Okay? Laging tatanggi at gagawa ng mga excuses sa imbitasyon ng Panginoon. Okay? Napakahalaga ang imbitasyon ng Panginoon. Dahil dito, mga kapatid, dahil pinag-imbita niya na lahat ng klase ng tao, sa verse 11 to 14, mayroon tinatawag na the confrontation, sabi dito ng Word of God. But when the king came in to meet the guest, he noticed a man who was not wearing the proper clothes for wedding.
Friend, he asked, how is it that you are here without wedding clothes? But the man had no reply. Then the king said to his aides, bind his hands and feet and throw him into the outer darkness where there will be weeping and gnashing of teeth. For many are called, but you are chosen. Sipin mo, bakit? Ano nangyari dito? Okay, sabi ng Word of God, dahil lahat ng klase ng mga tao na makita, talagang inibitahan na. Siyempre, maraming mga tao doon. Siyempre, ikaw ba naman na, kagaya ng mga homeless, walang makain, gutom, ay pupunta ka talaga. No? At itong nag-imbita ay napakayaman. Hari eh. Diba? So mga kapatid, nung ang hari pumasok doon sa tinatawag na kainan, okay? Dahil siyempre kasal ng kanyang anak, ang layunin niya nito ay tingnan yung mga paligid, kung okay ba yung mga preparation, okay ba yung mga tao na doon. Ngunit mga kapatid, sa kanyang pagpasok, sabi ng Word of God, may nakita siyang guest doon na kung saan ay hindi nakasuot ng tamang damit sa kasalan. Dito po, sa mga kasalan, ay sa tradisyon po ng mga Hudyo, kung ikaw po ay naimbitahan, meron po silang damit na ibibigay sa iyo na isusuot mo. Okay? Mga white clothes, mga linen na damit. Okay? Lahat ng klase ng tao ay bibigyan niya ng damit. Kumbaga provided yun ng tinatawag na nag-imbita. Sipin mo yun, no? Madaming obligation itong tinatawag na kasalan. Kaya ang iba, bago magpakasal, invitation muna, tapos maghahanda mo, mag-ipon muna siya ng malaking pera kasi malaking gastusan dito, kasalan. Dahil sa kultura po ng mga Hudyo, yung mga kasalan nila, depende sa yaman, pero mostly po sa kanila, 1 week na kainan. Kagaya nung ang Panginoon Kristo, nung dumalo sila ng kanyang nanay sa kasalan, ay naubusan ng inumin. Dahil, di ba? Sipin mo yon, 1 week na kainan. At ang inumin sa kanila ay napakahalaga. Kaya pag naubusan ka ng pagkain, di ba malaking kahihiyan yon? Kaya ito po ay pinaghahandaan nila. Ngayon, mayroong isang bisita na pumunta doon, hindi siya nakasuot ng proper na damit na para sa tawag dito, sa kasalang iyon. Kumbaga sa ating ngayon, hindi na uso ito sapagkat, halimbawa, kung may ikakasal ang tao, ay sabi niya sa'yo, ito po yung aming motif. Maaring sky blue, o nakaraan po, nung diyaluhan namin kasal, ay ang motif nila ay red. Kaya kami lahat ay naka-red. No, hindi provided ng ikakasal. Iba naman provided yung mga, di ba, sa mga kasalan sa Pilipinas. Di ba, yung mga lahat ay isang set, i-arkilahin yun ng magpapakasal. Para ibigay sa mga abay na ipairam, tapos sa mga, di ba, sa mga flower girls o ano pa mga kasama doon, sa tawag na secondary sponsors. Pero dito mga kapatid, itong taong ito, hindi siya nakasuot ng damit. Alam niyo po ba, once na hindi mo isinuot yung gusto nung magkapakasal, parang nireject mo siya. Dinish-honor mo yung kanyang tinatawag na kasalan sapagkat lahat sila ay nakasuot, ikaw ay hindi. Di ba? Parang hindi ka sumusunod doon sa tinatawag na patakaran ng kasalan. Yung kaya sabi ng Panginoon, ng king dito, na kinukwento, friend, why have you come not wearing wedding clothes? Ba't hindi ka nagsuot ng damit pang kasal? Ang sabi ng Word of God, ang taong ito ay wala pong sinabi. Tahimik lamang siya sapagkat siya ay guilty na alam niya na nandun siya, pero hindi siya sumunod. Kaya sabi ng Word of God, siya is speechless, no? Pero pa nga kapatid, he had no excuse sapagkat nandun po siya. Pero, siyempre, ikaw ba naman ay hari pagkatapos ay may tao doon na, di ba, kakaiba yung kasuotan niya, we don't know, di ba? Parang dinisrespect mo yung nag-imbita sa'yo. At hindi tama doon sa tinatawag na kingly occasion, sapagkat marahil ang damit ng taong yun ay napakarumi. Binibigyan naman sila, pinubad yung kanyang pangailangan para may maisuot siya, pero hindi siya sumunod. Now, mga kapatid, bakit ganon katindi ang hatol sa kanya? Ang sabi ng Word of God,
But when the king came to meet the guests, he noticed a man who was not wearing the proper clothes for a wedding. Friend, he asked how it is that you are here without wedding clothes. But the man had no reply. Then the king said to his aides, yung mga tauhan ng hari. Alam mo yung aides na ito? Ibig sabihin mga tauhan. Kung sa spiritual na kalagayan, ito po ay tumutukoy sa mga anghel ng Panginoon. Okay? Bind his hands and feet and throw him into the outer darkness where there will be weeping and gnashing of teeth. Pagdating ng Judgment Day, mga kapatid, yung anghel ng Panginoon, yun po magkatapon doon sa kanila sa tinatawag na gnashing of teeth. Sabi dito, di ba? Nangangalit ng ngipin, ito po ay tumutukoy sa judgment ng Panginoon, ito po ay tumutukoy sa impyerno sa mga taong ayaw sumunod sa Diyos. Bakit kailangan na mga taong dumalo doon na sumuot ng kasuotang pakasal? Ito po ay tumutukoy sa atin, mga kapatid, na pag tayo po ay naimbitahan ng Panginoon, okay, nais ng Lord na tayo po ay maging malinis, na isuklob natin ang katwiran ng Panginoon, hindi yung ating sariling damit, yung ating lumang buhay. Gusto ng Lord na isuklob natin yung ating bagong buhay na galing sa ating Panginoon Kristo. Dahil sa ating sariling damit, old life natin, hindi po tayo maliligtas, mga kapatid. Kaya nung tinanggap natin ang Panginoon, hindi yung ating sarili ang nakikita, kundi ang Panginoon na kung saan sinuklob natin ang katwiran ng Diyos, ang kalwalatian ng ating Panginoon. At yun po ang gusto ng Lord, na sinumang dumadalo sa kasalan ng Panginoon ay dapat sundin yung patakaran ng Diyos, na tayo po ay sumunod sa Kanya, maging malinis sa Kanya, upang tayo po ay maging katanggap-tanggap at kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon sa Kanyang salita, For many are called but few are chosen. Maraming tinawag ng Panginoon, ngunit kukunti lamang ang nag-response doon sa panawagan ng Panginoon. Kaya ang ginawa ng Lord, una, tinawag ng Lord itong mga Jewish people para sila'y maligtas. Pero marami silang dahilan, mga kapatid. Di ba? Kahit ng panahon ng mga prophets, marami silang mga dahilan. Kaya ang Diyos po ay tumawag at salamat sa Diyos dahil hindi sila sumunod itong mga Jewish people, tayo ng mga hintil ay tinawag ng Panginoon upang ikaw at ako ay magkaroon ng tinatawag na kaligtasan. Amen. Kaya yung mga tinawag ng Lord ay nais ng Lord na isuot natin yung katwiran ng Panginoon. Ngunit mga kapatid, may mga tao na isinusuot nila ang sariling buhay nila, yung lumang buhay nila. Pero mga kapatid, nakikita ng Lord ang buhay ng bawat isa. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang salita, nung pumasok sa kanyang kasalan, sa kasalan ng kanyang anak, nakita niya yung taong yun din nakasuot ng suot pang kasal. Mga kapatid, marahil sa church, hindi natin nakikita yung buhay ng bawat isa sa atin. Kung anong buhay natin. Kung tayo ba'y namumuhay doon sa tiyatawag na within the church na kung saan namumuhay tayo doon sa kasalanan. Tayo namumuhay doon sa tiyatawag na namumuhay sa sanlibutan. Ibig sabihin, sa mga bagay ng mga immoral. Tayo namumuhay doon sa mga salitang hindi kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Okay. Marahil nandoon tayo sa loob ng church. Marahil hindi alam ng ating mga kasama kung sino tayo at ano tayo, mga kapatid. Ngunit mga kapatid, ang Panginoon, kitang-kita niya ang ating mga buhay. Hindi tayo makapagtago sa harapan ng Diyos. Yes, pwede tayong maging kagaya ng ibang manampalataya, kumakanta, dumadalo. Pero yung ating buhay ay iyon pa rin, mga kapatid. Yung ating suot-suot ng kasuotan, yung ating lumang buhay pa rin. Yung kasalanan pa rin natin, mga kapatid. Na ang priority ng ating kaisipan ay mga bagay na hindi kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoon. Yes, mga kapatid. Kaya nga po, ang Panginoon ay may warning, okay, sa bawat isa sa atin. Kung tayo naanyayahan ng Panginoon, sumunod tayo, at sundin natin yung patakaran ng Panginoon. Amen? Isuot natin ang kalwalatian ng Panginoon, ang kabanalan ng Panginoon sa ating mga buhay, ang kaugalian ng ating Panginoon, nang sa gayon po, pag mag-ikot ang Panginoon, pangandoon na tayo, mga kapatid. Amen? Hindi tayo palalayasin kagaya ng isa ito. Sabi niya, igapos yan! Inutusan yung kanyang mga katulong.
na kung saan sa huling araw po ang anghel ng Panginoon ang siyang magkatapon sa kanila doon sa tinatawag na sa final judgment. Ang final judgment po ay lake of fire, pero temporarily pag ang tao namatay, doon muna siya sa tinatawag na Hades. Ang Hades po ay may dalawang bahagi. Ang una, ang isang bahagi ay lugar ng mga tao yun na mga patay na kung saan hindi pa impyerno yung pinapahirapan na sila. Ang isa naman, isang bahagi ay tinatawag na paradise na kung saan ay kasama doon yung mga taong naligtas. Wala pa pong tao doon sa tinatawag na impyerno talaga. Yung tinatawag na lake of fire, wala po. Temporary ang tao pag namatay, doon muna sila sa tinatawag na Hades. Okay, Hades. Sa mga taong hindi sumusunod sa Diyos, bagamat Hades yun, ay lugar na kung saan pinapahirapan na po sila. Ito namang isa na kung saan ay kabahagi, Hades yung tawag noon, pero doon po sa kabila ay kasama nila ang mga namatay na kung saan ay naghihintay ng tinatawag na final judgment, pero kasama nila doon sa tinatawag na paradise ang ating mga naunang mga ninuno. At sabi nga na Apostol Pablo sa Bagong Tipan, to be absent in the body is to be present with the Lord. Ibig sabihin, pag namatay ang tao, automatic po kasama niya na ang Panginoon. Amen. Ang kanyang katawan lang naman ang sa sementeryo, pero ang kanyang spirit and soul ay kasama niya. So mga kapatid, anong ibig kong sabihin nito mga kapatid? Amen. Ang tinutukoy talaga dito, yung tinatawag na invitation ito, ay tumutukoy ito sa mga tao na kung saan inibitahan ng Panginoon pero maraming dahilan. May mga pumunta din, pero ayaw pa nila sundin yung patakaran ng Panginoon. Mga kapatid, ito na ang panahon na tayo po'y sumunod sa imbitasyon ng Panginoon. Ito po'y pinakamahalagang imbitasyon, higit sa lahat na imbitasyon na mangyari sa ating buhay sapagkat we don't know what will happen for us for another day. Habang may lakas tayo, may buhay tayo. Sundin natin ang panawagan ng Panginoon at ang Panginoon hanggang ngayon ay nananawagan sa bawat isa sa atin. Sabi niya, lumapit kayo sa akin. Sabi ng Panginoon, di ba? Kayo ng bigatang lubha, napapagod, at kayo bigyan ko ng kapahingahan. Lumapit ang mga naugutom, nauhaw, at ang Panginoon ay pupunuin niya tayo mga kapatid. Bibigyan niya tayo ng kapayapaan. Ano mga haguluhan, ang problema, ang Panginoon po ang tutugon sa atin. Ang Panginoon po ang tutulong sa atin. Siya po yung ating pag-asa lalo na sa ating panahon ngayon. Marami tayong mga na-encounter na iba-ibang klaseng mga pagsubok, iba-ibang klaseng mga problema mga kapatid. Pero ang Panginoon po ay mahal tayo at nais ng Diyos na makasama tayo doon sa mga inanyayahan niya. Kaya nga sabi ng Panginoon, many are called but few are chosen. Marami mga tinawag ng Panginoon. Ngunit ilan lamang ang nag-response doon sa tawag ng Panginoon. Kaya po mga kapatid, panahon na tayo'y sumunod sa panawagan ng Panginoon because we don't know what will happen for us for tomorrow. Anytime, darating ang ating Panginoon. At siyempre, ang kukunin niya yung mga taong naghanda at sumunod sa tawag ng Panginoon. This is the greatest invitation of God for all of us. Kagaya na sinabi niya dito, umutos siya ng mga servants niya. Ito mga servants, yung mga nangaral ng Word of God sa ating panahon ngayon. Amen. Para ang tao po ay panambalikin sa Diyos o ang tao po ay makatanggap ng kaligtasan. Kaya sa mga ito mga kapatid, ang tanong ko ay, handa ka bang sumunod sa tawag ng Diyos sa buhay mo? Handa ka bang magpalinis sa Panginoon? Yes, ito na ang tamang panahon ng paglapit natin sa ating Panginoon. Isuko na natin ang ating buhay habang tayo may lakas na ibinibigay ng ating Panginoon. Mahal po tayo ng ating Panginoon. Amen? Sige tayo po'y manalangin. Dakila pagpalang Diyos, nagpapasalamat po kami sa mga paalala mo sa amin, Panginoon. Lord, tunay nga po Diyos, na ikaw ay hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Mula noon hanggang ngayon, inanyayahan mo bawat isa, Panginoon, lumapit sa iyo habang may time pa, O God. Because we don't know what will happen for us for tomorrow. Kaya Lord, kami po yung humingi ang tawad sa mga pagkulang at mga pagkasala. Linisin mo kami, patawarin mo kay Panginoon. At ikaw ang makita sa aming mga buhay, hindi ang aming mga kahinaan, Panginoon. At ang bawat isa sa amin, O God, ay harap sa iyo, Panginoon. Yes, O God, upang magbibigay sulit sa aming mga ginawa, Panginoon. At no exemption, Panginoon. We cannot escape, O God, for the coming judgment. Ngunit salamat, Panginoon, dahil sinumang sumasampalataya sa iyo. Yes, O God, hindi judgment, kundi reward ang ibibigay mo po, O God. Kaya salamat, Panginoon, sa mga anak mo
na patuloy na naglilingkod sa iyo, God. Kasama namin sa paglilingkod sa iyo. Kaya Lord, i-bless mo sila. I-bless mo bawat pamilya, Panginoon, mga may sakit. We pray, Lord, for complete healing. Yes, O God, sa mga parents, Panginoon, ni Sister Myrna, Panginoon, at na may mga sakit, Panginoon, Lord, we pray for complete healing sa kanyang nanay at tatay, Panginoon. At ganun po, we are praying, Lord, for the complete healing, Panginoon, sa mga kapatid namin, O God, na kung saan, Panginoon, ay may mga karamdaman, O God. Yes, Lord, ikaw magbigay ng kagalingan at kalakasan sa kanila sa pangalan ni Jesus. Isang anak ni Pastor Michael para si Mick, we pray for complete healing. Anak, Panginoon, ni Sister Angele, Lord, na si Enzo, pagalingin at iba pa mga may sakit, O God, na hindi namin nabanggit lalo sa panahon ngayon na pabagong panahon, we pray, Lord, for complete healing. Ikaw rin po provide ng mga pangailangan ng mga kapatid namin, O God, in Jesus' name. Ikaw manguna, magpalakas at magpahatag sa kanilang, God. Ikaw mabot ng kanilang mga pangailangan. Ano mga problema sa pamilya, Panginoon, sa asawa, sa anak, sa apo, Panginoon, Lord, ikaw magbago ng buhay. We are praying for the salvation sa lahat ng aming mga mahal sa buhay, Panginoon. Ikaw po ang manguna sa iyong mga anak, Panginoon. Sa mga anak mo na nagkatrabaho, ikaw manguna ingat sa bahay, sa opisina, sa factory, sa mga nag-aalaga ng matanda, Panginoon, mga gingin sa tindahan, O God, ingatan mo po sa layo sa namang kapahamakan sa araw nito, O God. We pray for your miracles about isa sa amin, O God, in Jesus' name, Lord. We pray for the salvation ng lahat ng mga mahal namin sa buhay, O God. I-bless mo po, Lord, ang Victorious City Church International sa aming mga activities, Panginoon, sa aming mga planning ngayong Saturday, Panginoon, sa aming mga concert na darating, O God, at ganin po sa mga Christmas party, O God, sa iyo po namin inlapit, O God, Lord. I-bless mo ang mga anak mo at sa iyong mga ginagawa sa iyong mga buhay, Lord, ay patuloy namin ibinabalik sa iyong salamat, O God. Salamat sa iyong mga miracle, Panginoon. Yes, alam namin, Lord, na sa iyo po ay walang imposible, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We give you all the praises and glory, O God, that belongs to you alone, O God, in Jesus' name. Amen. Amen. Maraming salamat, mga kapatid, sa inyong oras at panahon sa pag-join sa online na ito. Kayo po may mga prayer request ay isend nyo lamang po at para makita ko po ang inyong mga pangalan ay maglagay po kayo kahit like or amen, no? Para makita ko kasi pag hindi talaga makita kaya minsan nakikita yon. Salamat sa inyong mga yan, mga pangalan nyo. Okay, una si Norby Salvador, ngayon pamangkin yan sa Caloocan. Yan sa mga talagang masugid na followers, ayang kapatid, si Ibilin Galang Ramirez, si Jam Galang, okay, ayang kapatid yan sa Caloocan din po. Marbik, Sir Carlin, God bless for everyone, Flores, Sir Meridian, Valdez, Sir Maris Uniga, God bless you po, Sir Lerma Villanueva, okay, ay salamat sa inyo, at sina Sir Cecil, Amiesco, Shirley Camos, Ferlin Galang, salamat sa inyo. Arlene Racimo, salamat sa inyo mga kapatid. Si Brother August Dorado. Amen. Salamat sa inyong patuloy na pagdalo. Kaya yung amin nyo ay nakikita ko yung mga pangalan. Pag hindi ko nakikita. Kaya salamat po sa inyong mga kapatid. At patuloy po tayo sa paglilingkod sa Panginoon. At sundin po natin yung mga panawagan ng Panginoon. Dahil malapit na po siyang dumating. Amen. God bless you all po. At huwag natin kalimutan na sa Diyos po ay walang imposible. Amen. To God be the glory.